Mga sisi, ano na? Anong araw na? Finally, medyo nagkaroon na ulit ako ng oras para makapag-video ulit. Grabe. Ay, kumusta naga kayo? Sana okay kayong lahat. Since hindi naman ako regular na nakakapag-upload ng mga videos namin, hindi na rin mapapansin na matagal na akong hindi nakakapag-upload ng mga videos. Ang totoo nga niyan, mga sisi ko, halos ilang araw din kaming nasa ospital. Ilang araw din kaming puyat, pagod, punong-puno ng pag-aalala kasi na-ICU yung aming redness. Hindi ko na talaga nagawang mag-video noon kasi ang priority namin ay yung kalagayan niya. Sa totoo lang mga sisi, wala na akong ibang iniisip at pinagdadasal kundi yung tuluyan na siyang gumaling. Mga sisi ko, itong pinapanood nyo ngayon, ito yung time na nailabas na namin si Red sa ICU at nailipat na siya sa regular room. Medyo gumaan na yung pakiramdam namin kahit papaano. Ay syempre hindi naman mawawala ang pag-aalala pero mas kampante kami kasi nakikita naming unti-unti na siyang bumabawi. Ito nga mga sisi ko, pagka-uwi namin ng bahay, dito muna kami sa baba natulog. Bawal pa kasi kay Red na pabalik-balik sa hagdanan. Kailangan minimal lang muna yung mga galaw niya at pahinga talaga ang focus. Kaya nga pansamantala, ay dito muna ang naging kwarto namin. Pero alam niyo naman tayo, mga sisi, kapag nanay ka, kahit pagod ka na, mapapansin mo pa rin lahat ng kailangang ayusin. Ito nga napansin ko na hindi pala naaabot ng aircon dito sa may sofa bed. Kaya naisip ko, bakit hindi na lang kaya pagpalitin ko muna yung pwesto ng dining table at saka yung sofa para kahit papaano mas malamig ang pwesto ni Red at hindi na rin kailangan niya mag-electric fan buong magdamag. Yung aircon kasi nandun sa kwarto niya sa taas. Kaya konting diskarte lang ng pag-aayos ng mga gamit para mas komportable siya habang nagpapagaling. So ayun na nga, sabi ko magsisimula na akong maglinis. Mas dadami pa ang trabaho kapag hindi ko pa ito inuna. Ay ano pa, ay di ang paglalabangani. Ay di kasama na rin dyan yung mga damit, tuwalya, kumot, kung ano-ano pang mga ginamit namin sa ospital. Kaya ang ginawa ko, sinimulan ko na muna yung pagsasalang sa washing machine ng first batch para habang umiikot yung laba, tuloy-tuloy din yung paglilinis ko. So ayun nga, sabay-sabay na yung trabaho para hindi sayang ang oras. Habang umiikot yung washing machine, ay di nagsisimula na rin ako mag-ikot-ikot ng mga gamit. Inilipat ko na rin yung dining table, hinila ko yung sofa bed, inayos ko yung ref, tapos maya-maya napapaisip na naman ako kung saan ba talaga magandang pwesto nito. Alam nyo yung feeling na parang bawat sulok ng bahay gusto mong baguhin. Ganun na ganun ang nangyari sa akin. Minsan ililipat ko dito. Pagkatapos maya-maya sasabihin ko, ay hindi pala maganda, lipat ulit. Tapos pag nilipat ko na, sasabihin ko na naman, parang mas okay yata sa dating pwesto, kaya paikot-ikot lang talaga. Ay, digat kung may makakakita siguro sa akin, baka sabihin, naliligaw na ako sa sarili kong bahay. Pero mga sisi ko, ang sarap talaga ng pakiramdam kapag nakikita mong unti-unti na nagiging maayos ulit ang paligid. Ay naku, lalo na pagkatapos ng mga pinagdaanan namin, itong mga nakaraang araw, parang kailangan din talaga naming maramdaman na bumabalik na ulit sa normal ang lahat. Ito na nga, walis sa bawat sulok, pinupunasan ko yung sahig, inalis ang mga alikabok na ilang araw ding naipon. Tapos nun pupunta na naman sa mga labahin. Pagkatapos balik ulit sa pag-aayos. Ganun lang ng ganun hanggang sa hindi ko na namalayan ng oras. Paminsan-minsan napapatingin ako kay Red habang nagpapahinga siya. Nakakatuwa kasi mas magaan na yung itsura niya kumpara nung mga nakaraang araw. Kahit mahina pa, malaking bagay na nakikita kong nakangiti na ulit yung mahal ko sa buhay. At eto na nga mga sisi ko, natapos na rin sa wakas ang paglilinis habang naghihintay ako sa mga susunod na batch ng labada. Ayan na, nagkaroon din kami ng pagkakataon na magbanding ng aking baby Damulag. Oo, malaki na siya pero alam nyo naman, kahit gaano pa kalaki ang anak, forever baby yan. Kahit simpleng kwentuhan lang, konting lambing, konting kulitan, sapat na yun para mabawasan yung pagod buong araw. At nang matapos na ang huling batch ng labada, isinampay ko na rin lahat. Sinabi ko pa nga na pati na yung mga kumot para talagang fresh ang buong bahay. At sa wakas, natapos rin ang paglilinis, pag-aayos at paglalaban ng inyong sisi. At ayun na nga mga sisi ko, unti-unti lang talaga, hindi kailangang madaliin ang paggaling. Ang mahalaga ay araw-araw na may improvement, gaano man kaliit,
Patuloy lang kaming nagdarasal at nagiging positibo na tuluyan siyang makaka-recover. Patuloy pa rin ako nagpapasalamat. Maraming salamat ulit sa mga sisi ko na walang sawang sumusuporta sa inyong mga dasal, messages, sa mga patuloy niyong panonood sa aming mga simpleng buhay. Napakalaking bagay talaga ng pagmamahal na ipinaparamdam niyo sa amin. Ayos. Hala. Galing. Victorian din yan. Alin na? Yan. Saan na nga ito nakaawot? Hindi ko nga maintindihan kung paano. Ang ganda. Hindi mo rin dito. Hindi bagay doon ng ano? Hindi. Hindi rin ito bagay na nakaganyan dyan. Wala kayong kumot pa lang extra? Hindi. Hindi lang pa ako. Ang ganda daw niya. Ito may papatay na Nanay Marcy. Ako ang kanyang pasensya. Bago na pala. Magka-ice cream pa sana ako, mother. Buti napigilan ko ang sarili ko. Kahit saan. Doon kasama ako sa party. Kumain ako ng hapunan. Sinadya mo maaga ang pumunta. Daming pagkain. Kikiligo pa nga sana. Kasayis ko yung mga naliligo eh. Kaso mga English speaking. Miss Pocky? Hindi ka po pwede. At so, ayan mga sisi, hanggang dito na lang muna ang vlog namin for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa simpleng araw na to kasama ako. Ingat kayong lahat palagi, stay safe, stay healthy, at lagi niyong alagaan ang inyong pamilya. And don't forget to follow, like, and share para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming videos. Maraming salamat mga sisi. See you on my next vlog!